Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Sa pong magandang morning muli, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila sa buong bansa sa buong mundo. Ngayon pong araw na ito ng Martes, ngayon po ay Hunyo 18, 2024. Silipin na po natin ang mga umaarangkadang ulo ng mga balita. Arangkada Balita. 21 Filipino seafarer balik bansa na mula sa inataking barko ng mga Houthi rebels. 3 naman ang mga Pilipinong nasawi sa sunog sa Kuwait. Naiuwi na rin. Arangkada Balita. House-to-house inspection kontra Pogo Hub sa Pampanga ay pinagutos ng provincial government. Mambantarlak Mayor Guo kakasuhan na. Arangkada Balita. 10 katao patay sa dengue, publiko pinag-iingat. Arangkada Balita. 15 o sa ibayong dagat, 15 katao patay sa banggaan ng 2 tren dyan sa India. Arangkada Balita. Sa sports, watawat ng Pilipinas, Filipino boxer Nesty Petesio Carlo Paalam, ibabandera sa 2024 Paris Olympics. Arangkada Balita. Sa balitang showbiz, nako, nag-iingay o umiingay, nagpapaingay. Vloggers na sina Ros Martan at Rendon Labador. Idineklara nga bang persona non grata sa Coron, Palawan? Arangkada Balita. Abangan mamaya sa ating viral o trending na balita kung may atapang atao, meron ding atapang aso. Abangan po yan mamaya. Na-curious po tuloy ako. Drew Nasino at si Ate Juday. Arangkada Balita. Sa oras na 6 na sandali makalipas ang ikalima ng morning, dito pa rin po sa Empilo may todong lakas DWIC 882 at Aliw Channel 23. Kami po yung mga makakasama gala 6 po tayo. Ako po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino. At Drew Nasino. Arangkada Balita. Sa umarangkadang detalye ng mga balita, nakabalik na ng Pilipinas ang 21 Filipino seafarers na nakaligtas sa pag-atake ng mga Houthi rebels sa Red Sea. Habang naglalayag sa Red Sea, sinalubong ng mga opisyal ng Department of Migrant Workers at Department of Health ang mga nasabing Pinoy. Samantala nabatid na pinaghahanap pa rin ng mga otoridad ang isa pang Pilipino na may rangkong second engineer na naka-assign sa engine room ng barko nang maganap ang pag-atake. Ayon kay MV Tutor, Captain Christian Domarique, agad nilang hinanap ang engineer pero hindi ito agad namataan o nakita dahil sa laki ng barko na may 5 palapag ang taas. Biyernes na maglunsad ng rescue mission ang mga otoridad upang mailigtas sa mga stranded na crew ng MV Tutor. Arangkada Balita. Samantala, latest mula sa Filipino Mirror, dumating na sa bansa ang mga labi ng 3 Pilipinong nasawi matapos ang sunog
sa isang residential building dyan sa Kuwait. Ayon sa Department of Migrant Workers, pasado alas 4 ng hapon na makarating sa cargo terminal sa Parañaque City ang katawan ng mga biktimang Pilipino. Kaugnay nito nangako naman ang pamahalaan ng pinansyal at legal na tulong para sa pamilya ng mga nasawi. Samantala, kinumpirma ng DMW na nakalabas na rin ng ICU ang isa sa dalawang overseas Filipino workers na nasa critical na kondisyon matapos ang insidente. Arangkada Balita! Speaking of OFW pa rin, nagpaabot naman ng tig 150,000 peso financial assistance sa sina House Speaker Martin Romualdez at Mrs. nitong si Tingog Party List Representative Yeda Marie Romualdez sa 21 manlalayag na Pilipinong nailigtas mula sa barkong MV Tutor na inatake ng missile ng rebeldeng Houthi sa Red Sea. Ayon kay Tingog Party List Representative Jude Asidre, ang cash assistance na may kabuang halaga na 3.15 million pesos ay mula sa Personal Calamity Fund ng mag-asawang Romualdez. Alinsunod niya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., puspusan ng leader ng Kamara at may bahay nito sa pagsaklolo sa mga seafarers. Inihayag naman ng kongresista mula Leyte ang pasasalamat nito sa ligtas na pag-uwi sa bansa ng mga tripulanteng Pinoy kasabay ng pagkilala sa mabilis na pag-aksyon ng pamahalaan sa naganap na pag-atake. Ang nasabi niyang ayuda ay bilang pagkilala sa katapangan at katatagan ng mga nasabing Pilipino sa kanilang dinanas na kalbaryo. Arangkada Balita! Dumating na sa bansa ang isang Pilipinong biktima ng human trafficking Presidential Anti-Organized Crime Commission ang kaso si Bamban Tarlac Mayor Alex Guo ngayong linggo. Ito naman ang kinumpirma ni PAOK Chief Undersecretary Gilbert Cruz sa panayam ng DWIZ kaugnay sa pagkakasangkot ni Mayor Guo sa mga illegal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa kanyang teritoryo. Ayon naman kay PAOK spokesman Dr. Winston Casio, target nilang sampahan ng mga kasong human trafficking at money laundering itong si Mayor Guo. Nauna nang napaulat na inaasahang ihahain ang kaso nga sa Department of Justice sa Biyernes. Tinitingnan po namin kung ma-file po namin hanggang within the week po kasi may mga preparasyon pa po tayong gagawin. Samantala, tinitingnan pa ni Undersecretary Cruz kung magiging non-bailable o walang piyansa ang kasong sasampa laban dito sa sinuspending alkalde ng Bamban Tarlac. Titignan po natin yung magiging appreciation po dun sa ipapile nating kaso. Siyempre, yung DOJ po ang kasama natin dito.
Mga kaibigan ng tinig ni PAOK si Chief Undersecretary Gilbert Cruz sa eksklusibong panayam ng DWIZ. Arangkada Balita! Karamihan naman sa mga nasa likod ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO ay mga dayuhan. Ito ang binulgar ni Presidential Anti-Organized Crime Commission Executive Director Undersecretary Gilbert Cruz. Matapos nga ang pagsalakay ng PAOK doon sa tinatawag po na scam hub sa Porac, Pampanga. Ayon kay Yuse Cruz, mga pugante, karaniwang mga pugante ang mga operator nito. Yung operator po nito, karamihan po dayuhan. Alright. At dun po sa record na nakikita natin, may mga record pa po itong mga dayuhan na to. No? Hindi lang basta sila investor. Mga fugitive pa sa batas ito. And siguro pagkatapos ng filing, malalaman po natin kung if yung court po will allow us to divulge the names of those people that will be charged of. Samantala, idinagdag pa ni Yuse Cruz na kanilang kukumpirmahin sa Chinese Embassy ang mga Chinese uniform na na-recover sa Pogo Hub sa Porac pagtapos ng paghahain nila ng kaso. Siguro dyan, after ng filing of cases po dito sa mga nakuha po natin na tao, sa mga boto dito sa may Porac illegal Pogo Hub. Siguro that's the time na gagawa na po tayo na recommendation at validation sa counterparts po natin, sa especially sa China po. Yan po ang tinig ni PAOK Executive Director Undersecretary Gilbert Cruz sa panayam ng DWIZ. Arangkada Balita! Sa kaugnay pa ring balita, tinitingnan na ng sangguniang palalawigan ng Pampanga kung may mga pagkukulang ang lokal na pamahalaan ng Porac at mga utility company sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator na Lucky South 99. Ito'y kahit na salakay na ang naturang compound at kakulangan nito ng business permit at iba pang requirements. Ayon kay Pampanga Vice Governor Lilia Pineda, umaasa ang provincial board sa mga pagdinig nito sa Biyernes. Dagdag pa ni Vice Governor Pineda, maaring isamang resulta rito sa mga otoridad na patuloy na sinisiyasat ang mga inimbestigahan ng 10 hektaryang compound kung saan pinaniniwala ang may nangyayaring torture, human trafficking at scam. Ginit din ng vice-gobernador na tila walang respeto sa gobyerno ang Pogo Hub sa Porac, Pampanga. At paraan niya itong nagsigawa ng operasyon ng walang pakialam. Arangkada Balita! Sa halip na ipagbawal, i-regulate na lamang ang Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Pero ang tawag na po dyan ay Internet Gaming Licensee, mga IGL. Ito ang binigyang diin ni Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR Chairman Alejandro Tenco matapos nga mapaulat na umabot na sa 200 POGO ang illegal na nag-ooperate sa bansa. Sa panayam ng DWIZ, inihayag ni Tenco mula sa halos 300 POGO hubs, napababa na ito sa mahigit 40. Ito po yung mga legal na nag-ooperate bilang internet gaming licensee. Pati rin anya sa datos mula sa PAGCOR, mahigit 400 POGO hubs naman ang kanselado ang lisensya kaya't nagpalit ang mga ito ng operasyon at naging scam farms na. Yung po, hindi na nasasakop ng PAGCOR, bagamat kami ay nakikipag-ugnayan sa PAOK, sa mga otoridad, hindi na po nasasakop ng PAGCOR yung may walang list. Ang LGU po yun po ang sinasabi namin na kapag tataka, isipin nyo, ang laki ng facility sa Bamban at sa Porac. Hindi ba na sa Bamban at yung head ng LGU doon ang nakakaalam. Pero yung Porac, 46 na building. Dami hindi ba man lang nakita ng barangay captain yan at naiulat man lang sa kanyang mayor na may 46 na building at libong mga foreign nationals na naghahanap buhay. Uli namang iginiit ni Tenco na wala silang ibinigay na lisensya, walang ibinigay na lisensya ang PAGCOR sa anumang kumpanya na nag-ooperate ng POGO hub sa tabi o malapit sa mga EDCA sites o military bases. Uulitin ko po ito. Maraming beses ko na pong sinasabi. Sige po. Wala pong lisensya ang PAGCOR sa anumang kumpanya na
mag-operate sa tabi ng mga EDCA sites or military bases. Alright. Yung pong sa Kawit Cavite sinasabi, matagal na pong may lisensya yon. Malapit sa At airbase. sila ay very confined sila sa property. Opo. And namomonitor po ng PAGCOR yung kanilang gawain. Yeah, Wala naman pong illegal. Yan po ang tinig ni PAGCOR Chairman Al Tenco sa eksklusibong panayam ng DWIC. Arangkada Balita! Sa iba pang bago sa iba pang mga balita, kuha muna tayo ng pag-ulat mula mismo sa ating DWIC Patrol. Ang Senado raw magsasagawa ng sesyon kapag araw ng Huwebes para sa local bills. Alamin natin ang iba pang detalye sa ulat na ito ni Patrol 19, Cel Ortega Bueno. Target ng Senado na magsagawa ng session kapag araw ng Huwebes. Ito ay naanunsyo ni Senate Majority Leader Francis Tolentino kasabay ng kanya isinagawang town hall meeting sa Santa Cruz, Masinloc at Subic, Zambales. Ayon kay Tolentino, iminungkahi niya sa kanyang mga kasamahang senador na mag-session sila kapag araw ng Huwebes. Ito mula alas 10 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon. Walang ibang pag-uusapan daw dito kundi ang mga local bills na inaprubahan sa Kamara de Representantes. Kasama na dito ang pagpapalit ng pangalan ng mga eskwelahan, kalye at lugar. Sinabi ni Tolentino, kailangan nila itong gawin dahil sa nalalapit ng halalan sa 2025 at maaga ang panahon ng pangangampanya. Pagkakataon niya nila ito upang ma-actionan ang mga local bills mula sa mababang kapulungan. Nakagawian na ng Senado na ang session ay mula Lunes hanggang araw lang na Miyerkules at Huwebes ay para sa mga committee hearings. Nilinaw ni Tolentino na ang priority sa kanilang pagbabalik ng session sa buwan ng Hulyo ay ang 2025 national budget. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Samantala, Chinese arestado sa airport matapos gumamit ng Peking Vanuatu passport. Ang pag-ulat naman mula kay Patrol 45 Raul Espera. Na-aresto ng Bureau of Immigration ang isang Chinese national na gumamit ng Peking Vanuatu document sa kanyang pag-alis sa NAIA. Sangayon kay Immigration Commissioner Norman Tansinko, ang 43 taong kulang na si Alex Cooper at may hawak ng Vanuatu passport ay na-intercept sa NAIA Terminal 3 at ito ay papasakay sa isang Thai Airways flight patungo ng Bangkok. Lumalabas na peke ang kanyang Vanuatu passport at napagalaman na ito ay isang Chinese national at inamin sa interogasyon na nabili lamang niya dito sa Maynila ang Peking Vanuatu passport. Gayunpaman, sumasailalim sa tactical interrogation ang hindi pinangalan ng Chinese national upang malaman ang tunay na pakay kung bakit gumagamit siya ng ibang identity. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa impilang metodo lakas, DWIC. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report! Samantala, report naman ng ating Metro Patrol reporters. Merong 145 na bagong athletic scholars dyan sa Navotas. Alamin po natin ang kabuang report hatid ni Mama Beth Samson. Mama Beth, good morning! Good morning po. Nagbigay ang lokal na pamalang Navotas ng scholarship sa 145 Navoteño elementary at high school students na pumaimbulog sa larangan ng palakasan o sports. Kabilang sa mga bagong scholars ang 38 Navotas Division Palaro champions sa athletics, 24 sa swimming, 21 sa taekwondo, 18 sa arnis at 16 naman sa badminton. Kasama din ang 11 medalist sa table tennis, 10 mula sa pencak silat, 7 sa chess at 9 sa arnis. Nilagdaan ni Mayor John Ray Chanco kasama si Schools Division Office Superintendent Dr. Meriton Zerbano
mga scholars at mga magulang sa Memorandum of Agreement para sa Navotas Athletic Scholarship Program na nagpapatunay ito ng dedikasyon sa piniling sports kaya hinimok ng alkalde ang mga scholars na ipagpatuloy ang talento at panatiliin ang mataas na marka. Ang athletic scholars ay nakatanggap o makatatanggap ng 16,500 o 16,500 pesos para sa transportation at food allowance, 1,500 naman para sa uniforme at gamit kada scholarship term at free training. Nagbibigay din ng pamahalang Navotas ng scholarship sa mga mag-aaral na may outstanding academic performance at artistic talent, maging sa mga bata o kaanak ng top 10 most outstanding fisher folk na bahagi pa rin ng 17th Navotas Cityhood Anniversary Celebration. Ako si Metro Patrol Beth Samson para sa Himpilang Metodong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Tanggap naman tayo ng police report mula sa probinsya. Isang individual arestado sa buy-bust operation sa Cagayan. Manong Ronald Idol Capsat Domingo sa detalye. Isang street-level individual ang natimbog sa sinigawang illegal drug buy operation ng autoridad sa Suntri, Cagay, Tuguegarao City, Cagayan. Ang naturang individual ay kinilala bilang si Aka Luis, 28 years old, binata isang service crew at residente rin ng lungsod na dating nadakip dahil sa parehong kaso. Agad dinakip si Luis matapos magbenta ng isang transparent plastic sachet na naglalaman ng pinaghinalang shabu sa halagang 1,000 piso sa isang operatiba na nagpanggap ng bilang pusher buyer. Nakumpiska mula rito ang mga sumusunod, isang cellphone, isang sling bag at 1,000 piso na ginamit bilang buy-bust money. Ang naturang operasyon ay isinagawa ng City Drug Enforcement Unit of Tuguegarao Component City Police Station na may koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 2. Ang pagdodokumento sa mga nasamsam sa ebidensya ay isinagawa sa lugar ng operasyon na sinaksihan ng kumatawan sa Department of Justice at kagawad sa barangay ng operasyon. Ang suspect at mga nakumpiskang ebidensya ay dinala sa PIDEA para sa drug test at laboratory examination habang ang suspect ay dinala naman sa People's General Hospital para sa medical at physical examination bago ang kanyang pansamantalang kustodya sa custodial facility ng Tuguegarao Component City Police Station. Inihanda na ngayon ang mga kinakailangang dokumento para sa kasong may paglabag sa Section 5 ng Republic Act 9165 laban sa suspect. Ito ang Honda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat para simpilang may tulong lakas, TWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Magbabalik po ang iba pang malalakit mainit ang mga balita. Dito lamang yan sa Arangkada Balita. Tuesday edition. Makalipas lamang po yan ng ilang paalala ng oras. Time check, 5:26 na ng umaga. Arangkada Balita! Alright, time for na sa ikalawang bahagi na po ng Arangkada Balita. Sa pagkakataon ito, tanggap po tayo ng isa pang pag-uulat mula sa ating Metro Patrol. Travel agency sa Malolos, Bulacan, ipinasara ng DMW. Ang pag-uulat mula kay Kakang Louie Angeles. Kaka? Yes, magandang umaga, Kaka. Agad na ikinasara ng Department of Migrant Workers o DMW ang isang travel agency na naging illegal recruiter ng mga overseas Filipino workers sa lungsod ng Malolos, Bulacan. Mismo si Undersecretary for Licensing and Adjudication Service, Bernard Ulalia, ang nanguna sa pagkandado ng establishmento sa Barangay Katmon sa naturang lungsod. Nagbunsod ang rate dahil sa sumbong sa DMW ng isa sa na-recruit gaya ng pangungulekta ng placement fees sa kabila ng walang lisensya mula sa DMW at walang tiyak na job order na inaalok. Base sa isang na-recruit na naabutan mismo ng DMW na nakabayad na sila ng placement fee sa halagang 50,000 piso, sila ay dapat ipapadala sa Croatia upang kunwaring magtatrabaho bilang housekeeping pero nag-apply para sa magtrabaho bilang waiter at dairy farmer. Bukod sa pagiging isang illegal recruiter, nilabag din ng establishmento ang business permit bilang isang travel agency na nagkaroon ng operasyon
na wala namang mandato sa pagiging travel agent. Gaya naman na tuluyan ng kinansila, kaya naman tuluyan kinansila ng pamalang lungsod ng Malolos ang business permit ito para hindi na ito makapanloko ng mga mag-a-apply sa ibayong dagat. Ayon naman kay Yusek Bernard Ulalia, maging mapanuri at huwag basta maniniwala sa mga pangako ng travel agency at recruiters, dapat alaming mabuti kung legal ba ang mga ito. Aabot naman sa hinahigit sa 20 taong pagkakakulong at kung higit sa 3 pa ang mga nabiktima ng naturang recruitment agency. Wala ito sa Bulacan, ito si Metro Patrol, Julie Ales para sa City ng Metodo Lakas, DWIC, pabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Sa iba pang balita, balikan natin ang ating DWIC Patrols. Uy, good news ito ha, dahil ang public hearing daw po para sa hirit na taas sahod ng mga manggagawa mula sa pribadong sektor. Dito po yan sa Metro Manila. Aba, itinakda na. Alamin po natin ang iba pang detalye sa ulat na ito ni Patrol 5, Aya Yubanco. Kasado na sa araw ng Huwebes ang public hearing para sa hirit na taas sahod ng mga manggagawa sa private sector sa Metro Manila. Ayon sa DOLE, isasagawa ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang pagdinig sa 3 wage hike petition. Sinabi ni Labor Secretary Benbenito Laguesma na matapos ang public hearing, magdidesisyon na ang Regional Wage Board tungkol sa nakakaangkop tungkol sa kaangkop ng wage adjustment. Mayo 24 nang humirit ang Unity for Wage Increase Now ng 597 na dagdag arawang sahod para sa mga manggagawa sa pribado o private establishments sa National Capital Region. Ito is Patrol number 5. Ayayupan ko para sa implementado ng lakas, DWIC. Nagpabalita na tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report! Sa iba pang paksa ng mga balita, kasabay nga po ng pagpasok na opisyal na pagpasok ng tag-ulan sa Sampuna ang patay dahil sa iba't ibang sakit sa bansa. Kabilang na po dyan sa Quezon City kung saan nakapagtala ng 3 patay dahil sa dengue habang 7 sa pertussis. Kasalukuyan umabot na sa 1,261 ang kaso ng dengue habang 72 ang kaso ng pertussis. Dahil dito pinag-iingat ng Quezon City Government ang mga residente sa pagtaas ng kaso ng dengue at leptospirosis maging ng influenza-like illnesses dahil nga po tag-ulan. At bilang payo nga po ng Department of Health ay pinayuhan nito ang publiko na maiging subukan yung tinatawag po na 478 para naman po ito sa breathing technique sa halip na manigarilyo upang mabawasan ang stress na nararamdaman. Ayon sa DOH, ang nasabing technique ay paghinga ng 4 na segundo, pagpigil ng hininga ng 7 segundo at pag-exhale ng 8 segundo. Ipinalawanag ng kagawaran na napatunayan sa ilang mga pag-aaral na epektibo ito sa pagkalma ng katawan sa pamamagitan ng pag-activate ng parasympathetic nervous system. Binigyang din pa ng kagawaran na hindi sagot ang paninigarilyo upang mapawi ang pagkapagod at stress at mas malusog na paraan ng 478 technique bilang coping mechanism para sa stress at fatigue. Arangkada Balita! May kinalaman din ito sa kalusugan ha. Aabot po sa 3 milyong Pilipino
ang nabubuhay ng may scoliosis. Ayon kay Dr. Franklin Dizon III ng Philippine Orthopedic Center, naglalaro sa 0.93% hanggang 12% ng kabuuang populasyon ng mundo ang mayroong scoliosis, kung saan karamihan ay mga kababaihan. Oo, normal to sa mga babae, no? Sa gulugod. Yan. Sa kabila nito, maaari naman anyang ma-improve ang kalagayan ng mga pasyente at hindi mauwi sa operasyon kung maaga itong magagamot. Totoo naman yan. Dahil dito, hinihimok ni Dr. Dizon ang publiko na kaagad magpa-check up kung nagkakaroon ng early signs ng scoliosis, gaya ng hindi pantay na balikat. Tinignan ko tuloy yun. Abnormal posture. Oy, Gano'ng ka-abnormal postura. ba to? Oo. At hindi, ay nako, delikado rin to ha. Pangkaraniwang bukol. Arangkada Balita! Payo po ng nasa Philippine Orthopedic Center, mga doktor po dyan, lalo po yung sa mga meron pong sakit na scoliosis. Para po maiwasan po natin, umupo po tayo, tumayo po tayo ng stand straight, maayos. At kapag yung pagtayo, nga pala, ito napapakinggan nyo rin po kay Ate Marupati Sarne, yung pagbabangon kapag gising mo, di ba? Huwag yung patihaya, patabingi yung bangon. Patagilid. Patagilid yung bangon. Yun ang Parang dahan-dahan. Oo. So, dahan-dahan lang po yan. So, huwag yung bibiglain yung pagbangon. Delikado pala yun, ano? Kaya yung yung biglang Parang biglang bangon ka, biglang gising, biglang di ba? Yung gising. parang Oo. dito masakit sa sentido. Ano pala yan, meron din palang epekto po yan sa ating pong kalusugan. Samantala, dako po tayo sa isa pang ilang pang pag-uulat buhat pa rin sa labas ng impilan. Pilipinas nasa recovery stage pa rin ayon sa Task Force El Nino. Ang detalye mula naman sa Palasyo ng Malacanang, Patrol 13, Gilbert Perez. Nasa rehabilitation stage sa kasalukuyan ng bansa kasunod ng naging epekto ng El Nino phenomenon sa nakalipas na ilang buwan na. Sa bagong Pilipinas ngayon, public briefing sinabi ni TF El Nino spokesperson at PCO ASEC Joey Villarama na nasa estado raw ng pagbangon sa kasalukuyan ng Pilipinas at kumikilos niya dito ang pamahalaan sa pangunguna mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay sa pamagitan na rin ng tuloy-tuloy na pagbibigay ng presidential assistance sa mga magsasaka at mangingisda na mismong ang Pangulo ang personal na namamahagi. Kaya naman asahan na raw na patuloy ang pag-iikot ng Pangulo sa iba't ibang lalawigan sa mga susunod na araw para mamigay ng tulong sa mga apektadong mangingisda at magsasaka ng El Nino. Patrol 13, Gilbert Perez para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Samantala, ang DOH magsasagawa ngayong araw na ito ng job fair sa mga ospital at mga health facilities sa buong bansa. Alamin pa natin ang iba pang detalye sa ulat na ito ni Patrol 5, Ayaw Pangko. Magbubukas ng oportunidad ang Department of Health o DOH sa mga naghahanap ng trabaho ng mga health workers. Ngayong araw, magsasagawa ng nationwide job fair ang DOH sa iba't ibang ospital at mga health facilities sa buong bansa. Ayon kay Health Assistant Secretary at spokesman Dr. Albert Domingo, hindi bababa sa 2,600 na mga vacant position ang binuksan ng kagawaran sa Metro Manila. Ang Dr. Jose Pavilla Memorial Hospital ang napili ng DOH na pagdausan ng pilot job fair ngayong araw. Ang nationwide job fair na ito ng DOH ay bahagi na rin ng selebrasyon ng ika-126 na araw ng kalayaan ng Pilipinas. It is Patrol number 5. Ay iyupang ko para sa Metodo ng Lakas, DWIC. Nababalita na tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Iba pang balita, patuloy na bentahan ng toxic cosmetic products sa QC, ikinadismaya ng isang environmental group. Patrol 30, Jelly Mendez sa detalye.
Umaapila ang grupong Bantoxic sa Quezon City Government na aksyonan ng talamak na bentahan sa lungsod ng skin whitening products na nagtataglay ng chemical na mercury. Ayon kay Tony Dizon, ang toxic campaigner ng Bantoxic, natuklasan nilang ibinibenta ang mga produkto sa merkado, maging sa mga beauty shops ng isang mall sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Kabilang sa mga ibinibenta ang matagal nang ipinagbabawal ng FDA o ng Food and Drug Administration tulad ng Gory Beauty Cream with lycopene, avocado, and aloe vera, Gory Day and Night Beauty Cream Oil Free Total Fairness System, at ang 88 Total White Underarm Cream. Matatandaang may ipinasang ordinansa ang Quezon City o ang QCLGUs na nagbabawal sa paggawa, distribusyon at pagbenta ng mercury-containing skin whitening cosmetics sa naturang lungsod. Sumulat na ang grupo sa City Health Department ng lungsod na humihiling na kumpiskahin ang mga pinagbabawal na produkto at ihinto ang iligal na pagbebenta nito. Ito si Patrol 30 Jelle Mendez nag-uulat para sa Himpilang May Todong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Magbabalik po ang ilang pa sa mga malalaki at mainit na mga balita. Dito lamang yan sa Arangkada Balita. Makalipas lamang po yan ang ilang paalala at ang oras. Time check, 5:47 na ng umaga. Arangkada Balik! Alright, ihabol pa ho natin ang ilang pa mga balita mula sa labas ng imbilan. Mga LGU nagpabaya kaya't nakalulusot ang mga illegal activities ng Pogo. Dapat umanong managot! Ang pag-ulat naman mula Senado Patrol 19, Jelly Ortega Bueno. Dapat magpakita ng pagsusumikap ang mga local officials na tuparin ang kanilang pangako na pananatilihin ang kapayapaan at kaayusan sa kanilang mga lokalidad. Itinihag ni Senator Win Gatchalian makarambigyan din na dapat maging masigasig ang mga alkalde, barangay chairman at iba pang opisyal ng local government unit sa paghabol sa mga kahina-hinala aktibidad ng mga pogo sa kanilang lokalidad. Dapat anyang seryosong isaalang-alang ng mga LGU ang pagbabawal sa lahat ng operasyon ng pogo sa kanilang nasasakupan. Git ni Gatchalian, dapat managot ang mga local officials sa hindi pagsubaybay sa mga illegal na aktibidad ng pogo na nag-ooperate sa kanilang lugar. Ayon sa senador, ang ating karanasan sa mga pogo ay nagpapakita ng industriya isang pugad para sa iba't ibang mga kriminalidad na ginagawa ng mga organisadong sindikato tulad ng human trafficking, kidnapping, torture, at iba't ibang mga scam tulad ng lab scam, cryptocurrency scam, at iba pang mga investment scam. Kapuri-puri at karapat-dapat anyang tularan ang agarang aksyon ng Pampanga Provincial Board para imbestigahan kung paano nagawa ng isang pasilidad ng Pogo na magsagawa ng mga illegal na activities. Ito si Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa Himpilang May Todong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Alright, sa oras pong alas 5:55 ng umaga, ihabol natin ito mga kaibigan nasa linya po natin si Binibining Rhea Torres mula sa Pag-asa. Miss Rhea, good morning! Good morning, Miss Rhea. Yes po, good morning po sa inyo. Good morning din po sa ating mga taga-subaybay sa magiging lagay po ng ating panahon ngayong araw. Sa kasalukuyan po ay patuloy pa rin ang epekto ng southwest monsoon o hanging habagat sa may kanlurang bahagi ng Southern Luzon at Visayas. Kaya asahan pa rin po natin ang maulan na panahon sa Palawan, Occidental Mindoro, pati na rin sa Zambales at Bataan area. Samantalang sa nalalabing bahagi naman po ng ating bansa, magiging mainit pa rin ang panahon pagdating ng tanghali pero mataas po yung tsansa ng mga isolated na mga pag-ulan pagdating naman sa hapon o sa gabi at possible na tumagal din po ito hanggang madaling araw para sa mga area sa kanlurang bahagi ng ating bansa. So monitoring lang po tayo ng ating mga thunderstorm advisory sa pamamagitan ng mga social media accounts ng Pag-asa Regional Services Division.
At sa mga susunod na araw, sa ngayon po, wala naman tayong binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya hanggang sa darating na weekend, ay asahan po natin mostly dito sa may western section ng Luzon at Visayas. Makakaranas po tayo ng mga ulan na panahon. Pagdating naman po ng Wednesday, ay possible naman maapektuhan din yung kanlurang bahagi ng Mindanao. So mostly itong southwest monsoon ang magdadala ng maulan na panahon sa ilang bahagi ng ating bansa hanggang sa darating na weekend po yan. So ihanda lamang po natin yung ating mga pananggalang sa ulan. At wala din po tayong gale warning sa ngayon, kaya malaya pa rin mga kapalaot yung ating mga kababayan na may mga maliit na sakyang pandagat. Iba yung pag-iingat lamang sa mga offshore thunderstorms o yung mga biglaang buhos ng ulan sa karagatan. Yan naman po latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Rhea Torres po, magandang umaga. Alright, maraming salamat. Rhea Torres mula sa Pag-asa. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ, balita sa ibang bansa. 15 ang patay habang aabot sa 30 iba pang sugatan matapos ang banggaan ng cargo at passenger train sa Kolkata, India. Ayon sa mga otoridad, posibleng palyadong railway signal ang sanhi ng aksidente. Hindi pa matukoy kung ilan ang eksaktong bilang ng mga pasero ng tren nang maganap ang trahedya. Arangkada Balita sa mundo ng palakasan. Ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Ibabandera naman ng mga kilala at magagaling na Pinoy boxers na sina Nesty Petesio, gayon din si Carlo Paalam ang watawat ng Pilipinas, bandila ng Pilipinas para sa pagbubukas ng 2024 Paris Olympics. Ayon po kay Philippine Olympic Committee President Bambol Tolentino, ang dalawang Pinoy Olympian boxers ang magsisilbing flag bearers para sa Pilipinas. Samantala ito naman ay ikalawang pagsabak sa Olympics ng dalawang boksingero matapos ang kanilang silver medal debut sa 2021 Tokyo Olympics. Arangkada Balita! Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News! Ito na nga, pahabol po natin na showbiz balita. Idineklara na po, pinag-aaralan ng ideklarang persona non grata ang mga vlogger na sina Ros Marta na Trendon Labador sa Coron, Palawan. Kasunod dito ng mainit na alitan ng staff ng mayor na si Joe Abiab Trinidad. Matapos sabihin, ginamit lamang ng dalawang vlogger ang Coron para sa kanilang vlog. For the views. Ayon naman sa Coron Municipal Mayor na si Marjo Reyes, kasalukuyan ng inimbestigahan ang naturang issue. Arangkada Balita! Alright, bago tayo tuloy magpaalam, batiin muna natin ang isa pong maligayang kaarawan ng Sino ating yan? pong kasamahan. Opo, batang-bata pa sa edad po na 32. Ngayon po, Uy! diriwang 32 na ba siya? Yes, 32 years in the Kala ko industry. Happy birthday kay Engineer Birthday yan. Jerry S. Makilan, ang ating pong DWIZ Transmitter Supervisor dyan po sa Obando, Bulacan na namimingwit po ngayon. Wow! Panganda po niya na tilapia at pantagay. Happy Uy, birthday din oo. kay Mike Maligat, ang ating pong DWIC. Nagnaga. Salamat po sa mga yan. Happy birthday ha. Ganda ng Kuya tugtog, oh. Kay Kuya Grabe. Jerry. Happy birthday. Baka batukan ako pag maliit. Well anyway, salamat po sa lahat po ng ating mga nakasama sa News Center. Muli po kami po ang inyong mga naging tagapaghatid balita. Ako po muli ang inyong lingkod, Judith Estrada Larita. At Runasino, nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Susunod na usapang tol kasama si Senator Francis Tol Tolentino at Cecil Villaros. At pagsama naman po ng alas 7 ng umaga, panibagong bukso ng balitaan. Siyempre, kasama si Johnny Mañez sa Pasada Balita. Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong
pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral, arangkada, balita, live sa DWIZ Metro at Mega Manila, DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Lerino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Live araw-araw, Monday to Friday, 5 a.m.